pagnanasa at ng attraction. Sino ba naman ho yung taong ayaw na magkaroon siya ng malakas na attraction, no? Pangalawa pa mga kapatid, ito daw hong araw ng mga puso o Valentine's Day is celebrated on February 14th. Is a day to celebrate love. Pangalawa po, friendship. This holiday is originated unclear. Hindi daw maliwanag kung saan daw po nagpasimula. Pero sabi niya, it may have originated from Roman festival Lupercalia. Yung festival pong Lupercalia mga kapatid, sineselebrate po yan ng mga Roman tuwing February 15th. At yan po, dalawa lang po yung rason kung ba't po nila sineselebrate. For purification at yung pangalawa, for fertility. Meron ho ba kayo napansin sa mga historical background na aking sinabi? Lahat po, yung kay Cupid, pagmamahal, attraction, pagnanasa. Tapos inuugnay daw po sa Lupercalia, purification at saka fertility. Kung napansin po ninyo, lahat po ng mga bagay na yun may kinalaman sa lust of the flesh. And then, sa pag-ibig na erotiko o eros. Kasi ang ibig pong sabihin sa Roman God nung tinatawag na Cupid, siya po yung tumutukoy kay Eros o ang Diyos-Diyosang si Eros o erotic love, no, mga kapatid. Sabi niya, the holiday may originated from Roman festival Lupercalia which was celebrated on February 15th. Tapos, nung dumating po yung pamamayagpag po ng imperyo po ng Roman Catholic Church, sabi po, the holiday may have been taken to the name of priest who was martyred by Emperor Claudius II, Gothicus around 270 CE. Isa ho siyang pare na nung panahon ito, nung 270 our common era, kino-convert siya ng mga barbaro para maging pagan. Hindi po siya pumayag hanggang siya po ay hinatulan na mamatay ng mga pagan. Hindi po siya na-converte. At yan po yung nangyari noong February 14. Kaya po yung Lupercalia na sinasabi nila yun ng pinagmulan na festival nila ng purification at fertility, minove nila from February 15 to February 14 dahil yun din po yung panahon na nagmartyr po itong priest na si Valentino, na Saint Valentine ng February 14. Yun po yung panahon na in-execute siya ng mga barbarians. Kasi hindi siya magpa-convert ng pagano eh. So pinatay po siya. Sa mga kapatid, sa madaling salita, ang nagpatupad po niyan para maging February 14 yung Roman Catholic Church. Mga kapatid. Alam mo ninyo, itong araw na ito, wala ho kayong matatagpuan from Old Testament to New Testament na Valentine's Day na sineselebrate. Kung hindi yan po, pinasimulan lang po noong 14th century, no, ng Roman Catholic para magbigay po ng tribute sa kanilang kinikilalang martir na idineklara po nilang Diyos na saint, no, o banal na si Valentinos na pinatay po noong February 14. Alam mo niyo yung paksapong pag-ibig na was mentioned more than 570 times in the Bible. Siya po yung pinakasentrong paksa, no? From Old Testament to New Testament, more than 570 times na minention. Kaya nga po, babalik lang po kanina doon sa aking mga historical background. Ang pinopromote po sa lalong madaling salita, nung araw na ito, sabi nga po, fertility, pag-ibig, pagnanasa, attraction, pag-ibig na may kinalaman po sa tawag ng laman o erotic. Mga kapatid. Subalit, sa Biblia, ang ipinopromote mong pag-ibig, mga kapatid, number 1, yung pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan o sa atin. Tingnan po ninyo, magpapasimula po ako
Dito po in Jeremiah, the book of Jeremiah, chapter 31 verse 3. Ganito po ang sinabi ng Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng bibig ng propeta. Ang sabi po niya, I have loved you with an everlasting love. So ito po yung masarap. No? Ito po yung masarap na uri ng pag-ibig, sabi ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng bibig ng propetang si Jeremias. I have loved you with an everlasting love. Ito yung pagmamahal ng Diyos sa kanyang nilikha. No? Everlasting love. Therefore, I have continued my faithfulness to you. Maaring sabihin, kapatid na Sanbar, ang context po dyan, yan po'y sinabi sa Israel. Ito po'y tinuro na ng kapatid na pangalan kapatid na yung pamangkin po ninyo. Lagi natin nakakasama. Hindi, isa. Yung nag-birthday yung anak na nakaraan. Ayun, brother Nahum. Ito po yung naituro na. Ito po yung naituro na. Ano pa? Sinyalis na talaga to. Mag-50 na eh. Isang buwan na lang. Ito na. Brother Nahum. Ito po yung naituro na ni kapatid na Nahum. No? Baka sabihin, brad, binabanggit yan sa Israel. Ito po ang sabi, sa aklat po ng sinulat ni Apostol Pablo, sulat niya sa mga taga-Roma, chapter 2, 28 to 29. Sapagkat siya'y hindi Hudyo, kung sa labas lamang, ni ang magiging pagtutuli, yaong hayag sa laman. Verse 29, ito po yung pinakaano. Dato po ay siya'y Hudyo sa loob, kung ang pagtutuli ay yaong sa puso, sa espiritu, hindi sa titik, at ang kanyang kapurihan ay hindi sa mga tao, kundi sa Diyos. Address po yan sa bawat isa sa atin. No? Lahat po ng mga natutuli sa puso, ang ibig sabihin, spiritually, na-convert, na-baptize, sumampalataya sa ebanghelyo na pakinggan. No? Siya po yung spiritual na Hudyo na ang pagtutuli ay nasa loob. Kaya yung po'y ukol din po sa atin sa makabagong panahong ito. No? Na bagamat yan po'y sinabi sa mga Israelita sa laman ng panahon po ni Jeremias. No? Ngayon, ang sarap lang ho kasi sanit, kaya lang hirap magpasa eh. Yung word na Valentine, pagka tinignan po ninyo, yung John 3:16, lumabas yung word na Valentines. Sa passage po na John 3:16, tingnan po ninyo. Sabi po doon, for God so loved the world. Parang ano po siya, acronym. No? That He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Kung titingnan po ninyo yung acronym, nakalagay po Valentines. Yung acronym po niya, mula po sa gitna pababa, Valentines. Mga kapatid. Yung unang binasa natin, mga kapatid, ang ebidensya po ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos, wala pong iba kundi yung talking evidence yung kanyang anak. Parang ganito yan. Halimbawa, di ba, pagka isang lalaki, isang babae, nagpakasal, ang talking evidence nila, literally, yung singsing. Di ba may singsing yung lalaki, may singsing din yung babae. Yun yung talking evidence na may asawa na siya. So yung binabanggit sa Jeremiah 31:3, yung talking evidence ng pag-ibig ng Diyos sa atin na walang hanggan. Sabi niya, oo, iniibig kita ng walang hanggang pag-ibig. Ang talking evidence po, yung kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Yung ibinigay niya, yung namatay po sa krus para po tubusin tayo sa ating mga kasalanan, yun po yung talking evidence. Diba? Mga kapatid ko. Parang ganito, yung isang nag-aral, halimbawa, ang kinuha niyang kurso, yung tinatawag na abogasya, meron hong talking evidence na nakapagtapos siya sa pag-aaral na yun. Ano po yung talking evidence? Diploma. Diba? Ngayon, ito po, sa paksang ito, ano yung talking evidence ng pagmamahal ng Diyos sa atin na walang hanggan? Yung kanyang anak.
Yun ho yung naging masarap na samyo. Yung kanilang panalangin ni Brother Oliver. Yung naging masarap na samyo po sa Diyos to appease yung galit niya dahil po tayong lahat ay nagkasala, eh yung pong kamatayan ng kanyang anak. Yun ho yung naging masarap na samyo. Kaya sabi po, yung sa Tagalog translation, sapagkat sa gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung po yung buhay na ebidensya nagpapatotoo ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Yung ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak para po umako ng kasalanan ng bawat isa sa atin na dapat tayo po yung doon ay upo sa parusa. Kasi sabi sa Romans 6:23, ang kabayaran niya ng kasalanan ay kamatayan. Pero imbis na po tayo yung magbayad, meron po, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin na lumikha sa atin, meron tumakip, ang nagtakip po, yung Diyos mismo sa pamamagitan ng pagsusugo sa kanyang bugtong na anak. Kaya sabi po no, sa Juan chapter 15 verse 13, sabi niya, greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friends. Yun na doon, sabi ho ng Panginoong Diyos. Sabi po niya sa Tagalog translation, walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito. Huwag po natin kalilimutan yung una pong binanggit kong historical background. Ang uri ng pag-ibig na pinopromote, erotic. No? Meron ng tinatawag na pagnanasa ng laman, kaya nga po merong attraction eh. Kaya nga po mayroong sinasabing festival daw po ng fertility. Di pagnanasa ng laman, kasi hindi naman ho magkakaroon na mabubuo yung infant without pagnanasa, without fertility. Tama ho ba? Kaya nga ho yun yung festival na pinagdiriwang ng Roman city tuwing February 15, yung Lupercalia, na yan din po may kaugnayan sa araw po ng mga puso. Tuloy ko po. 14, sabi niya po rito, walang lalong dakilang pag-ibig kaysa rito na ibinigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y aking mga kaibigan, ang kinakausap po niya yung kanyang mga alagad, disciple o sa Greek word matetes, na ang ibig sabihin po sa English translation, learner. Alam mo ninyo, bago po nakilala ang iglesia noon bilang mga Kristiyano sa Antioquia, chapter 11 po ng Gawa, una po muna silang tinawag ng mga alagad. Yan ho yung unang pagkakakilanlan nila. Na ang ibig sabihin po sa Greek, matetes o learner sa mga kapatid. Bago po sa chapter 11 ng mga Gawa, ang totoo yung pagkakabanggit ng Kristiyano sa kanila, yan po ay termino na sinabi nila to ridicule. Para ano sa Tagalog yan? Hiyain, tuyain. Isang malalim na Tagalog, tuyain. Ano ba yung mababaw ng tuyain? Kutyain. Yun, ang malalim kasi yung tuyain eh. Tuyain, kutyain o insultuhin ang mga Kristiyano. Kasi meron ako napapainggan eh. Talagang ang tawag daw talaga nun, majority sa kabuuan ng Kristiyano, hindi. Kaya binanggit sa kanila sa chapter 11 yung para to ridicule them. Kristiyanos. Pero una silang nakilala sa pangalang alagad. Yun ang kausap dito ni Jesus Christ. Kaya aking mga kaibigan, kung gawin ninyo ang mga bagay na aking iniuutos sa inyo, mga kapatid ko. So yun na daw po yung pinaka, kumbaga sa pag-uuri, yung pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak, yun na po yung pinakamataas na antas. Bakit? Ibinigay po niya yung kanyang buhay. Walang mas lalong dakilang pag-ibig kaysa rito. Na ibigay ng ang kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. No?
Maaari siguro, merong magbigay sa atin ng buhay. Kagaya ng istorya ni Romeo at Juliet. Kung napakinggan niyo po yun. No? Yung pagbibigay po ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo para pumaako yung ating mga kasalanan. Mga kapatid ko. At yan po, pag tinignan po ninyo sa Greek word, nakasulat po doon, agapao. It is 113 times mentioned in the Bible. Yan po yung pag-ibig na malinis. Without desire, without lust, without erotic kind of love. Agapaw. 113 times po yan minention in the entire Bible, mga kapatid. Tuloy ko lang po yung pag-aaral. Kaya sabi po niya in 1 John, sa unang sulat po ni Juan, chapter 3, verse 16, dito'y nakilala natin ang pag-ibig. Paano daw po nila nakilala ang pag-ibig? Sapagkat kanyang ibinigay ang kanyang buhay dahil sa atin. Sabi ho ng apostol na si Juan, dito'y nakilala natin ang pag-ibig. Paano natin po nakilala yung pag-ibig? Sabi niya, dahil, no? Sapagkat kanyang ibinigay ang kanyang buhay dahil sa atin. Tapos may sumunod na sinabi siya, kung ganon, sabi niya, ito po yung conclusion, at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. Ang bigat ng binitawan po rito ni Apostol Juan. Kung gayon, nararapat din nating ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. So pag tinignan po natin yan in Greek word, kanina po, agapaw, ito naman po, agape. No, mga kapatid, yung translation naman po is agape. No? Na kung saan, mga kapatid, pag tinignan po natin yan, kasi kanina ang pinopromote, yung ating pinag-aralan, historical background, erotic kind of love. Ito, ang pinopromote naman, agape kind of love sa ating mga magkakapatid. No? Kasi ang katunayan po mga kapatid, bakit yan po yung pinopromote, yung nagturo nito sa kanyang aklat. Balik tayo, kanina binasa natin unang Juan. Punta tayo sa Book of John, chapter 13, verse 34 and 35. Bakit? Ito yung kailangang pag-ibig na ipadama natin sa isa't isa. Bakit? Sabi po ng Panginoong Jesucristo nung kasama niya po yung kanyang mga alagad, isang bagong utos ang sa inyo ibinibigay ko, na kayo'y mga ibigan sa isa't isa, na kung paanong inibig ko kayo. Paano daw niya inibig yung kanyang mga alagad? Sabi niya kanina, walang lalong dakila kaysa rito na pag-ibig, mga kaibigan. Sabi niya, kayo aking mga kaibigan. Bakit? Sapagkat ipinapaalam ko sa inyo ito. Ang sabi niya, na kayo'y mga ibigan sa isa't isa kung paanong iniibig ko kayo, ay mga ibigan naman kayo sa isa't isa. Sa ganito'y makikilala ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. So pansinin niyo po, dito pala tayo makikilala ng buong sanglibutan. Sa panong paraan, makikilala ang tunay na disipulo o alagad ng Panginoon o learner, no? O matetes sa Greek word sa pamamagitan ng sa pamamagitan ng pag-ibig. Kaya napaka-importante nito yung agape. Kaya nga po, sa madaling salita, love is the central discipline of all followers of Christ. It is foundational to our faith. It is what the church should be known for. Dapat dito daw po tayo makilala. Sa uri ng pag-ibig na meron po tayong ipinapadama sa isa't isa. Na yun daw po yung agape, no? Yung brotherly and sister love to each other.
na kung paanong inibig ng Panginoon ang kanyang mga alagad noon, ang kanyang mga disipulo noon. Mga kapatid. Kaya napaka-importante nito. Kaya tingnan po ninyo yung pagtuturo ni Paul sa mga na-convert no na Gentiles na kung saan siya po kasi yung apostol sa kahintilan eh. Tingnan niyo po, yung tinuturo ni John para po dun yung sa mga Israel eh. Kasi ang 12 po specific. Isinugo po ni Jesus Christ sa mga tupang nangawaglit sa sangbahayan ni Israel. Pero si Paul po, ang lawak ng kanyang journey, Gentiles. Tingnan niyo po yung mga nako-convert niya. Ephesians chapter 3, verse 2. Sabi po ni Paul, live a life of love. Wow, ang ganda ng opening. Live a life of love. Love others just as Christ loved us. Ang sarap pakinggan. Love others as just Christ loved us. He gave himself for us a sweet-smelling offering and sacrifice to God. Yung po yung kaninang sinasabi ko, yung opening prayer ni Brother Oliver, maging masarap tayong samyo. At yun po yung samyo na gustong masavor ng Panginoong Diyos. Yung ating turingan, pagpapadamahan ng pag-ibig sa isa't isa. Paano daw po yung degree? Kung paanong inibig tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, pagka malapit na yung 14, minsan sa FB na napapailing ako eh. Kasi meron nakalagay ron, eto napupuno ito pag Feb 14. Kasi ang pinopromote nila mga kapatid, erotic kind of love. Yung pagmamahal na may pagnanasa. No, mga kapatid. Yun ang pinopromote ng Valentine's Day. Pero iba yung pinopromote ng Diyos na uri ng pag-ibig eh. Agape. Ang ganda nung sabi niya, live a life ko ng Ephesians, love others. Pamantayan ng pagmamahal, ng pag-ibig. As a sweet-smelling offering and sacrifice to God. Ganon daw po tayo minahal ng Panginoon. Gaya rin naman ng pag-ibig ni Kristo sa inyo na ibinigay dahil sa atin ang kanyang sarili na hain at handog sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. At kung titingnan natin, Brett, anong klaseng pag-ibig ba yung agape? Anong klaseng uri ba ng pagmamahal yan? Yan po, binigyan po ng definisyon ni Apostol Pablo eh. Tinan po ninyo yung unang Corinto chapter 13:4. Patuloy hanggang 8. Tingnan po ninyo love is kind. So ang unang katangian niya, ito daw pong agape, mabuti. And patience. Ibig sabihin, yung kanyang So, ibig sabihin, kape. Mga kapatid, liliwanagin lang natin. Pag madali ka ho daw mag-init, hindi pa agape yun. Kinakailangan mahaba. Mahaba yung PC mo. Diba? Kasi yun ang sinabi, never jealous. Kasi pagka ikaw daw po, siloso pa, o silosa pa, hindi pa agape yan. Malamang yan, erotic yan. Mga kapatid. Yun yung sinabi rito. No? Sabi niya, not boastful, hindi daw ho mahambog, hindi mapag malaki, no? Ito proud, ganun din eh, mayabang, no? Mapag malaki. Or sabi niya rito, or rude, o sa mababaw na Tagalog, magaspang. No, kapag magaspang ka pa, hindi pa agape yan. Magaspang ka pa kinakailangan smooth ka.
mga kapatid. Yun po yung love isn't selfish or quick-tempered. Hindi daw ho dapat makasarili. So kapag makasarili ka pa, hindi pa agape. So kinakailangan pang mag-adjust ng konti para maging agape yung uri ng pagmamahal sa kapatid. Na mga kapatid, it doesn't keep a record of wrong. Yung kapag ka ikaw, lagi mo pang naaalala yung kasalanan ng kapatid mo, hindi pa agape yan. Ito, hindi ko makakalimutan tong ginawa niya sa akin eh. Kapag ganun pa, hindi pa agape yan. Hindi pa uri ng pagmamahal yan na nagtatanda ka eh. Araw-araw nakalagay sa kalendaryo mo, ito yung araw na ginawa niya sa akin to eh. Pag gaganon pa yung ano mo, yung uri na attitude mo, hindi pa pasado sa agape love. Kasi pagka yun ang lagi mo naiisip, ano nasa ano mo, gusto mong makaganti. O gusto mong umani na magbigyan ng hustisya ka kung paano ka inapi, mangyari din sa kanya, may gumawa rin sa kanya noon. Minsan nga, ganun nga yung nasa takbo ng utak ng taong ganun ang pakiramdam eh. Yan lang kaya ako mabibigyan ng hustisya. Pagka nangyari sa kanya to, okay na ako eh. Masaya na ako eh. Ay, hindi pa agape yun. Kasi parang hinahanap mo pa eh. Dapat mangyari din sa kanya yung nangyari. Dapat na-experience niya rin yung na-experience ko sa kanya. Di ba? Pagka ganun, iba yun. Kaya nga di ba sabi, wish him good. Para ikaw, ang wini-wish mo sa kanya, hindi. Dapat mangyari sa kanya to. Dapat mangyari. May ganun. Hindi pa agape yun pagka ganun. So tuloy po natin. Sabi niya po in verse 6, love rejoices in truth. Yung kapag ka, kaya tama yung kanta ni, ni Francis M. Dapat nga daw, ikaw ay matuwa doon sa napala ng iyong kapatid na nag-excel siya sa isang bagay. Dapat, halimbawa, yung ka-office mate mo na-promote, dapat makituwa ka sa kanya. You deserve it. Pero nagsasabi niya, you deserve it, pero may korot sa puso eh. Hindi pa agape yun. Pagka ganun, kinakailangan talaga yung yung nakamit ng kapatid mo na triumph o pagtatagumpay, dapat para ka na rin nagtagumpay sa pamamagitan niya dahil kapatid mo siya eh. Mga kapatid ko. So tuloy po natin. But not in evil. Yung hindi ka nakikituwa, naalala ko yung message ni Brother Darwin rito na nakaraan, yung tinuro niya ng Thanksgiving. Kasi ito sa sanlibutan palasak eh. Yung mga tinatawag na green jokes, yung iba naman tuwan-tuwa. Dapat hindi ka natutuwa ro kasi green nga yun eh. Ano ibig sabihin ng green? May halong may halong kabastusan. Yung iba naman tuwan-tuwa, bentang-benta naman. Pagka ikaw ay nakituwa nun, hindi pa agape yun. Di ba? Hindi pa agape yun. Hindi ka pa nahuhulma bilang ang uri ng pagmamahal mo, nasa kalalagayan o antas na agape. Kasi nakikituwa ka sa masama eh. No, para bang pinopromote mo pa yun, alam mo na nga mali. Tapos sasabi niya in verse 7, love is always supportive. Supportive po siya saan? Sa mga mabuting gawa. Loyal, no? Ito ho yung uri ng pag-ibig na talagang, 'di ba? Lahat naman ng tao naghahanap ng loyal, yung tapat. Kasi yung tapat daw, kahit na balik-balik ta rin yung letra, ang dulo-dulo letter T, tapat pa rin. No? Yan ho yung pinakamahirap na tao eh. Nahanapin yung taong tapat. Tama ho ba? Marami kang magiging kaibigan pero hindi mo pwedeng sabihin lahat tapat. Talagang bibihira lang po. Kaya po yung kumpanya, meron silang laging logo, loyalty is the best policy. Naalala ko yan eh. Sa mga kampanya. Kasi alam nyo sa kumpanya, ang pinakamahirap na taong hanapin na magiging trabahante nila, yung taong tapat. Boss, may naiwan ho kayo rito, sobra ho yung bayad. Pinadala nyo ho sa akin, 30,000, sobra ho ng 3,000. Ibabalik, bihira yung gano'n. Sabi nga nila, kahit na gaano kalaki yung kinuha mo, basta hindi sa'yo, ang tawag pa rin doon, theft. Diba? Kahit na sabihin mo, 5 lang eh. Ganun pa rin yun, nauuri pa rin yun na pagkuha ng hindi sa'yo eh.
Tama ho ba? Kaya sabi, supportive sa totoo, tapos loyal, hopeful, and trusting. Lagi ho yung pag-asa niya. Oh, huwag ka mawawala ng pag-asa. Gagaling ka. Meron ka, may ano, yung baga sa ano, nandun yung ano, pag-asa mo, kung makakapit ka. Para ng Diyos, ano, through your seed, all nation will be blessed. Eh, nung sinabi sa kanya, wala nga isang seed na lumabas sa kanya eh. Wala pa. Nung binanggit sa kanya yan, through your seed, all nation will be blessed. No, kailan lang ho lumabas? Nung nag-100 siya, at saka 90 naman po si Sarah. Which is, kung titingnan nyo sa medical na pamamaraan, kapag ang tao wala na pong dalaw, alam nyo po yun, di ba? Pag sinabi, alam ng mga babae yun, nakaka-relate na. Pag walang anak, eh 90. Di ba? Wala na ho yan, pero dahil may pangako ang Diyos na binitawan, at wala na hong pwedeng itaya, no? Wala na siyang makitang mas mataas sa kanya. Sabi sa Book of Hebrew, ipinangako niya yung kanyang pagka-Diyos. At dahil nakapangako yon, tinupad niya yon in His right timing. Ibinigay niya. Nagulat pa si Sarah, nabuntis siya, nagkaroon siya ng anak. Lihitimong anak niya. Galing mismo sa sinapupunan niya. No? Ang pangalan po si Isaac. No? Kaya nga po sinabi niya, hopeful. Ganun daw ho yung agape. Hindi nawawala ng pag-asa. Kaya po sabi sa Romans 4, pag-asa laban sa pag-asa. Bakit po niya ginamit yung pag-asa laban sa pag-asa? Biruin mo, 100 ka na. Usually, pagka sa medical term po, pagka 100 na, ang sabi ng mga doktor dyan, impotent ka na. Di ba? Sa medical term po yan. Eh pag 90 ka na, kumbaga sa ano, wala na. Wala ka nang dalaw, eh, paano ka pa makakabuo? Pero dahil sa Diyos, walang imposible. Ginawa niya ang imposible na maging posible. Kaya po yung taong may agape, lagi pong positibo yan. Sa attitude niya, kaya mo yan, magagawa mo yan. Mga kapatid. Meron nga akong gumagraduate, racket na pangtay na edad. May gumagraduate nga po, 60 plus. Gumagraduate ng kanyang tinatawag na pag-aaral, nakakatanggap ng diploma. Kaya wag sabihin din, matanda ka na, dapat wag ka na mag-aaral. Hindi. Ibig sabihin yung pag-asa. Dapat lagi ka nun, positive ka sa pag-asa. Ganun ang agape. Sabi po, trusting. Yung pagtitiwala. Sabi sa kanya, yung test sa kanya ng Diyos, lihitin mo si Isaac, gawin mong pero ano sabi niya doon sa Book of Hebrews 11? Sumampalataya siya, sasaksakin niya na eh. Sumampalataya siya na maaaring buhayin ng Diyos na maguli ang kanyang anak sa gitna ng mga patay. Pananampalataya, no? Sa pelikula, nung ginagawa ni Abraham, hindi po siya na, wala kayo percent yung kanyang pagtitiwala. Kaya nga po sabi sa record ng wag mo saktan siya. Kasi di ba sabi niya, nagtanong si Isaac, Ama, nandito yung iyong panggatong. Nandito yung sundang. Nasaan yung handog na susunugin? Ano sabi ni Abraham? Diyos ang maghahanda. God will provide. Nandun po yung kanyang yung trust, yung pagtitiwala. Kaya ang sabi, last verse, love never fails. Ganon daw po yung pag-ibig. Ganon daw po yung agape. It never fails. Everyone who prophecies will stop and unknown languages will be no longer be spoken. All that we know will be forgotten. Pero yung pag-ibig will endure forever. Yun daw ho yung agape. No? 116 times mentioned in the Bible. At yan daw po yung pag-ibig na dapat po nating i-promote at ipadama sa isa't isa.
upang makilala ng buong sanglibutan na tayo nga ay mga tunay na alagad ng ating Panginoon in the end. Bakit po? Kasi po itong pag-ibig na ito na ipinopromote ng Valentine's, alam nyo po ba yan? Kasi sabi kanina yung agape will last forever. Titigil daw ho yung mga lingwahe. Titigil ang kaalaman. Pero yung pag-ibig hindi po titigil. Love endures forever. Bakit? Last verse po na aking babasahin, 1 John 2:16 to 17. Sapagkat ang lahat ng nangasa sanglibutan, masamang pita ng laman. Popos ko pagbasa, yan po yung pinopromote ng Valentine's Day. Attraction, lust, love, fertility. Diba? Nasa kategory pong ito. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, number 1 daw po, masamang pita ng laman. Lust of the flesh. Yan po yung number 1 na pinopromote. No? Masamang pita ng mata. Diyan po nahulog si Eva. Yung unang-unang taong nagkasala sa history po ng sangkatauhan. Saan po nahulog? Nakita ko kasi ni Eva. Nakaka-attract sa mata. Diba? Sabi ho ng Panginoon, tumingin ka lang sa isang babae. Tumingin pa lang yan na meron ng masamang nasa. Hindi mo pa ginagawa without an action. Ano sabi? Tama? Number 2 po yan. Pero ang number 1, lust of the flesh. At ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. At pansinin niyo po yung verse 17. At ang sanglibutan ay lumilipas at ang masamang pita niya. Kasi alam niyo, pag matanda na, wala na, lilipas na yan eh. Kahit na kung ano-ano pang nakikita mo, na makapag-arouse ng lust mo, wala na. Lumilipas yan. Hindi po yan nananatili. Kaya sabi niya rito, datapot ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. Meron palang forever. At yung forever, ang sabi rito ni Apostol Juan, ang gumagawa ng kalooban ng Diyos. At ano ang kalooban ng Diyos? Sabi po kanina ni Apostol Pablo, we must live a life of love. Paano? Kung paanong inibig tayo ng Panginoong Jesucristo, ganon tayo mag-ibigan sa isa't isa. At this is the mark of a true matetes, true disciple of Christ, na dapat makilala ng lahat ng sanglibutang ito. Muli, ito po ang pag-ibig na ipinopromote po sa bawat isa sa atin, ang agape kind of love. Sana po dito po mahulma ang pagmamahalan natin sa isa't isang magkakapatid. Sa ganito maging maliwanag at magliwanag po yung ating pag-ibig sa isa't isa, gaya po ng isang ilawan at gaya po ng isang asin na magbibigay po ng lasa sa lahat ng pagkain. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you.